Bago natin simulan ang kwento, shoutout muna sa lahat ng mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel at sa lahat ng nakikinig sa buong Pilipinas, lalo na ang mga sabongero. Shoutout sa inyo. Simulan na natin ang kwento. Sa pagsapit ng umaga, muli na namang nagpatuloy ang pangkat ni Nuli sa paglalakbay. Puntahan natin ang bahay ni Castancio. Kapag maging ito ay wala na tayong magawa kundi bumalik sa lugar ni Nuli. Wika ng ermitanyo. Sa pag-alis nila sa lugar ni Sanoy, nagmadali silang naglalakbay. Marating lamang ang pamamahay ni Castancio. Hindi pa rin sila umaasang makikita si Castancio sa kadahilanang minsan ang sinabi sa kanya ni Sanoy, sa kadahilanang abala ito sa kanyang misyon. Kahit alam nilang wala doon ang kanilang kaanib, pinili pa din nilang dumaan sa lugar upang kahit papano ay masilip nila ang kubo ni Castancio bago sila makabalik ng alibasong. Sa pagpatuloy ng kanilang paglalakbay, muli na namang nadapo sila Nuli sa pusod ng gubat noong mga dinaanan nila noong nakaraan. Nang marating nila ang bundok na kinaroroonan ng kubo ni Castancio, agaran din naman nila itong nilapitan. Mauna kayo doon, Tonyo. Magpaiwan na muna kami dito ni Nuli. Magpakilala na muna kayo bago kayo pumasok sa bakuran nito upang hindi magalit si Castancio kung sakaling nandyan siya. Dito lang kami ni Nuli. Maghintay sa kung ano ang masilayan nyo. Wika naman ni Manong Tuming. Sige ho, ermitanyo. Kami na ang bahala. Sagot ni Tonyo. Matapos nitong makapagsalita, agaran ding tumungo ang mga ito sa kubong tinitirhan ni Castancio. Kasama nito ang kanilang pangkat upang makita ang paligid. Nang marating nila ang kubo ng matanda, pansin nilang wala ngang tao sa kubo. Napansin din nila ang pagsisiuslian ng mga damo sa bakuran na nagpapahiwatig ng ilang linggo na itong hindi natapakan ng tao. Animoy hindi pa ito binalikan ni Castancio ng ilang linggo magmula nang madapo sila dito nung nakaraan. Ang tanging ikinagulat lang nila Tonyo at Danilo sa kubo na yon ay ang pagiging malinis nito kahit wala namang nanirahan. Para bang may mga nilalang ang naglilinis dito nang siyang labis ng kanilang ipinagtataka. Nang mapansin nilang wala talagang tao doon, muli silang lumapit sa kinaroroonan ng ermitanyo at sila Nuli. Nadatna nilang nakaupo sa tumbang kahoy ang mga ito habang naghihintay sa kanilang pagdating. Oh, Tonyo, Danilo, ano ang nakita nyo? Tanong ng ermitanyo. Kagaya nga ng sinasabi ni Ginong Sanoy, wala nga doon si Castancio ermitanyong duming. Sagot naman ni Tonyo. Nang marinig ni Manong Duming ang sinabi nito, muli na nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungong alibasong. Habang naglalakbay sila papalabas, sinipat-sipat nila ang bawat parte ng lugar sa pagbabakasakaling makita nila doon ang magmaestro. Sa paglayo nila sa Uringaw,
ay ang pagtungo nila sa lugar patungong Alibasong. Wala na silang nakikitang baryo sa lugar dahil purong kagubatan na ang kanilang nalakbayin. Ngunit sa paglagpas nila sa malawak na kakahuyan, nakakita sila ng bayan na maraming mga taong nagkumpulan. Kadalasan sa mga nakikita nila dito, halos mga dayo galing bundok na may dala-dalang mga produkto kagaya ng mga gulay at mais at iba't ibang bagay na makukuha sa bundok. Nakasipat din sila ng maraming mga taong naglalakad na iisa lang ang rutang nilalakaran. Sa pagkakalam noon nila Manong Duming, may nagaganap na pestahan sa lugar na yon. Habang tinititigan nila ang mga taong yon, pansamantalan man silang humanap ng mga masisilungan. Dahil sa sobrang init ng araw at hingal-hingal na ang mga kabayo nilang dala. Pero masayang-masaya na ang kanilang pangkat dahil sa malapit na silang makarating sa Baryo Alibasong. Kahit papaano nagpapasalamat din si Nuli sa kadahilanang nagawa nilang marating ang lugar na yon na walang nalagas sa kanilang grupo. Sa pagdating ng kanilang pangkat sa baryo ng Urang, pinili nilang manatili doon ng isang gabi at isang araw. Manong, di ko akalaing yung mga nakikita nating mga tao dito pala nagsipuntahan. Wika naman ni Nuli. Oo, iho. Araw ngayon ang fistahan dito sa Baryo Urang. At alam kong labis kayong masayahan dito dahil narito ang paborito nyong laro. Sayang nga lang, dahil isang tandang na lang ang natitira sa inyo. Dito tayo manatili ng isang araw upang paghandaan ang malayo nating paglalakbay. Pabalik sa lugar mo, iho. Wika nito. Kapos man sa salapi ang pangkat nila, pilit nila itong pinagkasya upang makabili ng higit nilang pangangailangan. Mabuti na lang dahil kahit papano, dahil magaling sa larangan ng sabong itong mga kasama ni Nuli, kaya't hindi gaano sila nahirapan sa makakain. Wala silang kakilala doon sa bayan na yon, kaya't nasa labas lang ng bayan iniwan nila ang mga kabayo at mga gamit na hindi nila gaano kailangan. Kumain na muna tayo mga kasama. Dahil alam kong mapapasabak na naman ang mga kalamnan nyo sa bumubula-bulang tuba. Wika naman ni Manong Duming. Oo naman mga kasama. Pero huwag kayong magpasobra sa pag-iinom. Baka mapahamak naman tayo. Sagot din naman ni Mang Carpio. Sayang naman Uli. Dahil isa na lang ang natitirang mga manok mo. Alam kong malalakas ang pasabo ngayon. Dahil sa maraming mga sabongero ang nakikita nating naglalakad sa daan na may bitbit ding mga manok. Wika naman ni Danilo. Hayaan nyo na mga kasama. Kahit isa lang yung hawak natin. Di naman tayo bibiguin itong sinuli, di ba? Lalo na sa bihag. Sabat naman ni Mang Karding. Sinuli naman. Patawa-tawa lang itong kumakain habang pinapakinggan ang pinag-usapan ng mga kasama nito. Makalipas ang mga minuto, kasalukuyan na nga silang naglalakad papaloob ng bayan. Hindi sila mamili doon, kundi humanap ng tubang mainom upang kahit papano
makapag-relax na rin sila. Nang matapos nilang makahanap ng tuba, sakto namang nakakita sila ng pasabong sa lugar. Dahil nga balak ni Nuling sumabak sa sabungan, kaya't kaagad na silang pumasok doon. Habang nag-uusap sila sa may tumba na puno, itinali ni Nuli yung nag-isa niyang manok sa may paa ng upuan upang simulan na ang kanilang inuman. Ngunit habang nag-iinuman sila, hindi napansin nila Nuli na hinawakan ng isa sa tatlong lalaki ang itinali niyang manok. Nung una, hindi lang nila ito pinansin sa pag-aakalang tinititigan lang nito ang kanilang panabong. Ngunit maya-maya lang, may dinukot ang isang lalaki sa kanyang bulsa at isusubo na sana sa kanyang tandang. Nang mapansin ito ng bata-bata ni Danilo, kaagad niyang kinalabit si Nuli dahilan para mapatingin ito sa kanya. "Kanuli, may balak silang hindi maganda sa alaga mo ah." Nang sabihin ito ni Buning, kaya't kaagad na patitig dito si Nuli. Nang makita niya ang gagawin sana ng mga lalaki, napatayo siya at napawi ka ng, "Uy, ano yan? Lalasunin mo yung manok ko?" Sabay lapit dito at kinuha niya yung manok sa pagkakatali. Hindi na ituloy ng mga lalaki ang binabalak nito dahil kagad itong napansin ng kanilang grupo. Nang ginawa ito ni Nuli, bakas sa pagmumukha ng mga lalaki ang galit nito kay Nuli. At nang sumapit ang kalahating oras at napagpasyahan na nilang lumaban, kaya isa-isa na silang nagsitayuan sa kanilang inuupuan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong nila yung tatlong mga lalaki na kamuntikan ng lumason sa kanilang tandang. Nang tumapat na ito kay Nuli, nagwika siya dito ng, "Tika mga Ginoo, ano bang sadya nyo dito sa panabong ko kanina?" Wika niya. Subalit hindi ito sumagot at sumimangot ang muka. At nakita nilang mas lalo itong nayamot sa kanya. At nung dumaan ito sa tapat ng isa sa kanilang kasamang si Lito, narinig nila itong nagsalita ng, "Mamaya kayo sa amin. Sisiguraduhin kong lalabas kayo ng sabungan na umiiyak." At dahil dito, sinabihan ni Lito si Nuli na may balak na gagawin sa kanya ang tatlong lalaki na yon. "Hayaan mo lang ang mga yan. Wala namang magagawa ang mga yan sa atin." Wika niya sa kanyang kasama. Pagsapit ng ilang minuto, nakahanap din sila ng matatapatan sa kanilang alagang manok. Ang isa sa nakalaban nila, taga-bayan yon. Pero nung humarap na sila sa ruweda, nagulat silang lahat. Dahil yung tatlong lalaki na kasagutan nila, yun pala ang makakaharap nila. Pansin din ni Nuli ang hawak na bayong ng lalaki na alam niyang naglalaman ito ng mga pangontra at basag mutya at birtud. Habang pinaglapit sila ng taga-karyo, narinig niyang nagsalita ang isang lalaki sa mahinang boses. "Magandang hapon sa inyo, iho." Wika nito nang siyang ikinagulat nitong si Nuli dahil sa biglaan nitong pagsasalita. Hindi na siya sumagot dito
at kaagad binitawan yung manok niyang hawak. Paglapag niya ng tandang niya, kitang-kita niya ang ginawa ng kalaban. May dinukot ito sa kanyang bulsa na parang isang uri ng bagay na mahalin tulad mo sa isang apog. O sa madali, parang isa itong uri ng pulbo. Pagpitik ng hinlalaki nito sa kanyang kamay, kitang-kita niya ang pagliliparan ng mga puting animoy alikabok. Pero ang nakapagtataka, siya lang ang nakakita nun sa kanilang pangkat. Pero itong sinuli, nakatayo lang at walang imik, na para bang hindi nangangamba sa ginawa ng kalaban. Nang malanghap ng tandang ninuli ang bagay na yon, bigla itong napahinto na para bang nabubulunan ang kanyang pambato. Tapos palo ito ng palo sa lupa na para bang nawala ito sa sarili. Kitang-kita ng mga kasama ni Nuli ang pagbao ng tari ng kalaban sa kanyang pambato. Nang bigla na lang niyang makita si Mang Carpio sa kanyang likuran. Narinig niyang may inuusal-usal ito sabay ihip sa hangin. Matapos gawin yun ni Mang Carpio, kitang-kita ni Nuli ang pagbalik ng lakas ng tandang ni Luli. Muling nanumbalik sa pagmumukha niya ang kumpiyansa. Ang akala kasi niya, basag mutya lang ang kaya nitong gawin at hindi panlalason. Panay ang palakpakan ng mga kasama niya nang makita nilang natumba ang kalaban habang lumalaylay ang liig nito matapos matamaan ng solidong patama. Pagkuha niya ng tandang niya, nakatitig lang sa kanya yung tatlong lalaki. Ang wika naman niya ay, "Sabi niyo uwi kaming luhaan. Ano ngayon?" Wika niya sabay alis. Sa mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Tuloy din natin ang part 193. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.